Malakpakan po natin ang malakas pa naman. In, out. In, out. Left, left, right, in, out. Perfect. Diba? In and out. No? Magkasalungat na bagay. Tugma sila. Magkaano sila? Opposite. Diba? Left and right. Opposite. No? Parang yung pag-iisip na meron yung tao at yung Diyos. Alam niyo, bakit dumami ng dumami ang utos? Kasi yung tao naghahanap ng katuwiran sa sarili niya. Di ba? Yung tao, yung humahanap ng paraan para sa magiging conveniente niya. Kaya nagkakaroon ng mga patong-patong na batas ng nangyayari. Naiinip yung tao. Gusto niya kasi pabor sa kanya yung ginagawa niya. Nung ginawa ang 10 utos, sino gumawa? Si Moises? Sino gumawa? Si Yahweh. Yung Diyos Ama. Siya mismo yung nag-ukit nun. Alam niyo kung ano pinag-ukit? Ha? Inukit sa bato. Ano? Apoy? Ano? Meron ka ba nakinig? Kidlat. Inukit yung utos sa kidlat. Nung inukit yan, ano ang nangyari? Nasaan napunta? Nasaan napunta? Ha? Nasaan napunta? Di niya alam kung saan napunta. Nung nakita, sabi ni Kuya Luis, ni Moises, yung mga Israelita, sumasamba doon sa guya. No? Sa guya, ni Baal. Nung nakita niya yun, ano ginawa? Binasag. Yung 10 utos na inutos ng Diyos, ang ginawa ni Moses, binasag. Diba? Matigas ang ulo ng Israelita, matigas din ang ulo ng Moses. Binasag na. Hindi siguro nagandaan sa sulat ng Diyos pinaulat. Di ba, pagkabasa mo, kabanat ng 10 utos, nasa nakatablihan ng iba yun. Kaya makikita nyo sa mga simbahan yung tablet ng stone. Yan. Kaya gumawa ng banda. Naging dalawa lang daw yung utos na yung pinakamahalaga. Sabi kanina ng Almira, yung unang 5 sa Diyos. Yung susunod na 5, halim ka sa para sa tao. Ngayon, bakit naging madami at bakit napakahalaga ng dalawa na? Matatandaan nyo yung nakaraang Biyernes, yung gospel. Ano yung gospel nakaraan? Tungkol sa yung nakaraang Friday. Tungkol sa paghihiwalay. Tama? Hello? Ayan. Tungkol sa bakit daw? Sabi niya, tinayagan ni Moises yung paghihiwalay. Mga bata, no? Bata pa kayo, paghihiwalay.
kung gusto natin matupad, masunod, yung utos, yung mahalin mo ang Diyos na buong isip, buong pag-iisip, at buong kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Alam niyo, ano, ito yung ating ano, sino pa nakakatanda na ito? Saan galing? Yung mission statement natin. Di ba? Diyan kinuha nga. Yung mahalin yung kapwa mo, golden rules. Sino nakakaalam ng golden rules? Yung pangalawa. Di ba? Alam niyo ba, kahit yung ibang sekta may ganyan nakasulat? No? Alam niyo? Alam niyo ibig sabihin na sekta? Ikaw sa alam mo, yung ibang sekta, ibang religion, ibang denominasyon, ibang ano. No? Hindi lang Christianismo. No? Maraming ibang mga religion. Ano isa? Sample? Ha? INC, hindi nga, hindi na Christianismo. Ano? Hinduism, Buddhism, Confucianism, ano pa? Ha? Judaism, pakaya tayo nun. Kasi yung mga Hudyo. Okay? Pero ang pagkakaiba nila, ang sa kanila, ang golden rules is huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Sa Christianism, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Yung sa isa, ang sabi, huwag kang gagawa. Negative. Pag sinabi na huwag, ang ibig sabihin, wala kang gagawin. Hindi mo kailangan saktan yung kapwa mo. Hindi mo siya kailangan pansinin sa ginagawa niya. Kasi ang mahalaga, ang sinasabi natin, wala naman akong ano sa iyo. Baka hindi mo masaktan, hindi kita sasaktan. Baka wala akong hindi ako gumawa ng masama sa iyo, hindi mo gagawa ng masama. Pero sa Christianism, ang gusto, gumawa ka. Ang gusto ng Panginoon, gumawa ka. Magmahal ka sa kapwa mo. Tulungan mo yung kapwa. Magbigay ka sa kanila. No? Ganun sa Christianismo. Yung sa isa, wala kang gagawin. Sa Christianismo, gumawa ka. Tapos na. Hindi na papa na naman. Okay. Nakuha nyo, naiintindihan nyo, no? Ganun kabuti yung Diyos. Ngayon, sinasabi ko sa inyo kanina, paano mangyayari yun? Paano natin mamahalin na yung Diyos? At the same time, paano natin mamahalin yung kapwa natin? Babalikan ko yung sinabi ko kanina. Kaya tawid-tawid dahil sa yung tao naghahanap ng kanyang katuwiran. Likas sa tao na ipagkatuwiran yung sarili niya, makatuwiran siya. So ano dapat hahanapin mo? Hahanapin mo yung katuwiran ng Diyos. Hindi yung iyo. No? Hanapin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at ang lahat idadagdag sa iyo. Amen? No? Pag hinanap mo daw yung kaharian ng Diyos, mahanap mo yung katuwiran ng Diyos, at pagkatapos mo mahanap yun, idadagdag sa iyo ng Diyos lahat ng bagay at magagawa mo na